Nang marinig ito ni Ming ay mabilis na bumilis ang kanyang puso dahil maging si Beng Ying ay hindi alam ang sukdulan ng Supreme Master at hindi niya inaasahang sasabihin ito ng Temple Leader kaya mabilis siyang yumuko ng malalim at nagpasalamat. Ngumiti si Su Beijian at sinabing si Ming ang henyo ng kanilang templo na nagpakita ng pambihirang kakayahan sa arena at kung hindi siya ang susuportahan ng templo ay sino pa at pagkaraan ng ilang panahon ay darating ang mahalagang sandali ng Three Halls Competition at umaasa siyang magpapatuloy si Ming sa pagkapanalo para sa kanya. Nag-usisa si Ming kung ito ba ay may kaugnayan sa ibang templo sa ibang malaking mundo. Tumango si Su Beijian at ipinaliwanag na ang kanilang Immortal Temple ay may 3 sangay at ang Tianyuan ay isa lamang sa mga ito at ang dalawa pa ay nasa Milua Continent at Pure Origin Continent at bawat isa ay may sariling temple leader na malayang kumikilos ngunit parehong nasa ilalim ng pangunahing templo. Nang tanungin ni Ming kung saan ito ay ngumiti si Su Beijian at sinabing nasa Three Sovereigns Great World ngunit mababa ang profile nito at misteryoso at kakaunti ang nakakaalam dito samantalang ang 3 sangay ay kilalang kilala sa kani-kanilang kontinente. Nag-isip si Ming at nagtanong kung hindi ba dapat magpasalamat ang sangay ng Milua sa kanila dahil sa tulong nila ay nakuha nila ang malaking bahagi ng teritoryo ng Eternal Divine Mountain. Sumagot si Su Beijian na ang utos na kunin ng Milua ay mula sa pangunahing templo at may kaukulang gantimpala ito at ang 3 sangay ay may kooperasyon at kompetisyon at ang Three Halls Competition ay para sa pagkakataong makapasok sa pangunahing templo na nasa Three Sovereigns Great World na mas angkop para sa kanilang pag-unlad. Nagulat si Ming at nagtanong kung ang kanilang mga tagapagmana ay walang karapatang pumasok doon. Ipinaliwanag ni Su Beijian na kakaunti lamang ang tao sa pangunahing templo, 3 lamang. Hindi makapaniwala si Ming at sinabing paano ito nangyari. Ipinaliwanag ni Su Beijian na bukod sa temple leader ay may isang tagapagmana at isang tagapaglingkod at ang posisyon ng tagapagmana ay bakante sa loob ng mahigit 10,000 taon dahil napakataas ng pamantayan at ang Three Halls Competition ay para sa posisyong ito at sino mang manalo ay mamumuno sa 3 sangay kung papayag ang pinuno. Kinamot ni Ming ang kanyang ulo at nagtanong kung sila ay may karapatang sumali gayong mababa pa ang kanilang antas. Sumagot si Su Beijian na ang hinahanap ng pinuno ay isang nasa ilalim ng deity kaya kung magiging martial arts saint si Ming ay may malaki siyang pagkakataon ngunit ang tanging alalahanin ay kung maaabot niya ang pamantayan nito at kung hindi ay maaari siyang maging susunod na tagapaglingkod na may mataas na katayuan at iginagalang maging ng 3 temple leader at kapag pumasok siya sa Three Sovereigns Great World ay susubukan muna siya nito bago niya makita ang pinuno. Napagtanto ni Ming na ang pagtatayo ng 3 sangay ay para sa paghahanap ng tagapagmana at dahil dito nagkaroon ng kompetisyon ngunit mas malaki ang puwersa ng 2 sangay sa kabilang mga kontinente kaya malaki ang kanilang pressure at si Ming ang isa sa kanilang pag-asa na dapat bigyan ng espesyal na atensyon. Pagkasabi nito ay iniabot ng temple leader ang isang sinag ng liwanag sa noo ni Ming at isang set ng teknik ang biglang lumitaw sa kanyang isipan at nang maunawaan niya ang proseso ng pagsasanay ay labis siyang nagulat at sinabing tila napakahirap nito at napakalaki ng konsumo. Ngumiti si Su Beijian at ipinaliwanag na ang teknik na ito ay nakuha niya noong kabataan at ilang ulit niyang sinubukang sanayin ngunit hindi nagtagumpay ngunit alam niyang napakalakas nito kaya itinago niya ito hanggang ngayon at tungkol sa malaking konsumo ay sasagutin ng templo ang lahat ngunit ang tanging hindi niya matutulungan ay ang matinding sakit na kailangang tiisin ni Ming ng mag-isa. Ang teknik na ito ay tinatawag na Heavenly God 9 Transformations na may 9 na antas at kapag naabot ang ika-9 ay magkakaroon ng Divine Soul na katulad ng sa isang Heavenly God na sa lahi ng mga Diyos ay katumbas ng isang Supreme God. Siyempre ay ang unang pagbabago lamang ang kailangan ni Ming ngayon upang makapasok sa Supreme Master at pagkatapos ay ang ika-2 sa susunod na antas ang ika-3 sa Martial Arts Saint at ang ika-4 hanggang ika-9 sa Martial God. Ang unang pagbabago pa lamang ay may nakagugulat na konsumo ngunit sa tulong ng templo ay hindi na niya ito kailangang problemahin at ang pinakamahirap ay ang proseso ng pagsasanay na nagdudulot ng matinding sakit sa kaluluwa. Si Su Beijian noon ay may talento at resources ngunit hindi ito nakayanan at ito ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkabigo. Nagtanong si Ming kung ang teknik na ito ay mula sa Divine Path at kung makakaapekto ito sa kanyang martial arts sa hinaharap. Tiniyak ni Su Beijian na hindi at ipinaliwanag na ito ay isa sa pinakamataas na teknik ng lahi ng mga Diyos at ang tinatawag nilang mga deity ay mga huwad lamang sa paningin ng tunay na mga Diyos na walang karapatang tawaging ganoon at ang kalakasan ng lahing ito ay lampas sa kanilang imahinasyon at ang laganap na divine path ngayon ay ginagaya lamang ang kanilang paraan ng pagsasanay.
Nagtanong si Ming kung ito ba ang isa sa tatlong pinakamalakas na lahi at tumango si Su Beijian at sinabing ang mga Diyos ay mapagmataas at itinuturing ang tao na parang langgam at insekto at umaasa siyang ang mga henyong tulad ni Ming ay lalaki at magkakaroon ng kakayahang takutin sila at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa nang tumingin kay Ming. Huminga ng malalim si Ming at sinabing handa siyang sanayin ang Heavenly God 9 transformations. Ngumiti si Su Beijian at sinabing ipapasok siya nito sa immortal time-space kung saan naroon ang lahat ng kanyang kailangan at ikinaway ang kanyang manggas at biglang umikot ang mundo ni Ming at siya ay nasa loob na ng pamilyar na lugar kung saan ang sahig ay puno ng iba't ibang mamahaling sangkap na nagkakahalaga ng mahigit 30 hanggang 50 bilyong longevity coins, isang halagang kaya niyang bilhin ngunit sadyang nakagugulat. Nagsalita si Bame Ing at sinabing para sa sakit ng pagsasanay ay maaaring gamitin ni Ming ang kakayahan ng Rui Robe na alisin ang lahat ng sakit at gawing kasiyahan. Nagulat si Ming at nagtanong kung may ganoon palang kakayahan ang balabal. Kinumpirma ito ni Bame Ing at sinabing kaya nitong gawing kasiyahan ang anumang sakit. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming na hindi lamang walang sakit kundi magiging masaya pa at kung ganoon ay simulan na agad. Ang pinakabuod ng Heavenly God 9 transformations ay ang pag-angat ng antas at kapangyarihan ng Divine Soul at sa unang pagbabago pa lamang ay magkakaroon na siya ng lakas ng isang dragon, hindi ang tunay na dragon kundi ang Earth Dragon na naninirahan sa mundo ng mga Diyos na kayang magbuhat ng isang maliit na bundok na may mahigit 1 bilyong kilo at may kakayahang mag-ukit ng mga banal na simbolo. Umupo si Ming at ang kanyang martial soul ay lumabas mula sa kanyang espiritual na mundo at umupo sa kanyang ulo at ang kanyang mga kamay ay sunod-sunod na bumuo ng mga selyo at sa bawat pagbabago ay may lumilitaw na banal na simbolo sa kanyang paligid at unti-unting dumami ang mga ito hanggang umabot sa 81. Isang malakas na tunog ang narinig at ang 81 simbolo ay bumuo ng isang banal na formation na nagliwanag ng libu-libong sinag at naging isang itlog ng liwanag na mahigpit na binalot ang kanyang martial soul at pagkatapos ay naglabas ito ng mga alon ng liwanag na tumama sa mga mamahaling sangkap sa lupa at ginawa itong mga sinag na pumasok sa itlog. Sa loob ng itlog ay nagbabago ang kanyang martial soul at kapag nagtagumpay ito ay madali na siyang makakapasok sa antas ng Supreme Master, ngunit ang pagbabagong ito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang kaluluwa na agad na pumilipit sa kanyang mukha. Sinabi ni Ming na hindi ito kayang tiisin ng tao at mabilis na humingi ng tulong kay Bame Ing. Ang Rui Robe ay kumislap ng kakaibang liwanag at dahan-daang binalot ang itlog ng liwanag at sa sumunod na sandali ay ang matinding sakit ay naging isang pakiramdam ng kasiyahan. Tumawa si Ming at sinabing kakaiba ang pakiramdam, halatang nasasaktan siya ngunit ang kanyang kalooban ay masaya. Ipinaliwanag ni Bame Ing na ang lahat ng bagay ay walang saysay at ang sakit at kasiyahan ay pareho lamang na mga refleksyon ng puso. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan niya ito ngunit kadalasan ay hindi kayang kontrolin ng tao ang kanyang puso tulad ng sakit ng pagsasanay na ito na diretsyang nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa at hindi kayang tiisin ng karaniwang tao at maging siya ay hindi nais na subukan ito. Sinabi ni Bame Ing na ang bawat teknik ay may kalakasan at kahinaan at ang Heavenly God 9 transformations ay halos perpekto at ang sakit ang tanging kahinaan nito at napakaswerte ng kanyang master na makuha ang ganitong pambihirang teknik na magbubukas ng walang hangganang kinabukasan at umaasa siyang balang araw ay babaguhin nito ang kanyang mga limitasyon upang siya ay maging mas perpekto. Ang Rui Robe ay may mga nakatagong banal na simbolo na hindi pa ganap at kapag nagkaroon ng Divine Soul si Ming ay kaya na niyang mag-ukit ng mga banal na simbolo. Tumango si Ming at hindi na nagsalita pa at ang kanyang isipan ay tuluyan ng lumubog sa kalmado habang pinagmamasdan ang pagbabago ng kanyang martial soul at ginagamit ang kanyang 8-element calculation formation upang suriin ang mga hiwaga ng Heavenly God 9 transformations. Ang unang pagbabago ay magpapalit ng kanyang martial soul tungo sa isang divine soul na napakalakas at sa lakas ng isang dragon ay kaya niyang baguhin ang panahon at wasakin ang mga bundok sa isang pag-iisip at ang mga ordinaryong martial god ay hindi niya na kailangang bigyan ng pansin at madali niyang mapapatay. Lumipas ang araw-araw at pagkalipas ng 81 araw ay biglang nakaramdam si Ming ng kasiyahan na parang isang sanggol na handa ng isilang at iniunat niya ang kanyang katawan at ang itlog ng liwanag ay biglang bamuka at isang sinag ng banal na liwanag ang pumailanlang at naging isang maringal na divine soul na may bilog ng liwanag sa likuran na nagliwanag sa lahat ng direksyon at ito mismo ang anyo ni Ming. Nang maramdaman ni Ming ang kanyang tagumpay ay kumalat ang kanyang Divine Soul Force sa mahigit 1,000 milya walang butas na hindi pinasok at tuwang-tuwang sinabi niyang nagtagumpay siya at isa na siyang Supreme Master.
Sa isang iglap ay umalis siya sa immortal time-space at sa isang malawak na bulwagan ay naghihintay pa rin si Subejian at nang makita siyang lumabas ay malakas na tumawa at pinuri ang kanyang mabilis na tagumpay at sinabing hindi siya binaygo nito. Nagbigay galang si Ming sa temple leader at nagtanong kung gaano siya katagal na wala. Nakangiting sumagot si Subejian na kalahating quarter ng oras lamang ang lumipas sa labas at ngayong mayroon na siyang malakas na divine soul mula sa Heavenly God 9 transformations ay maaari na niyang sanayin ang mga pinakamataas na teknik ng kanilang temple. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ming. Noong una siyang pumasok sa Immortal Temple ay walang ipinamana sa kanya si Zhao Xin na anumang pinakamataas na teknik at inakala niyang walang karapatan itong magturo, ngunit ngayon ay naunawaan niyang ang mga ito ay kailangan munang magkaroon ng Divine Soul bago masanay at dati ay hindi niya kayang gawin ito. Ipinaliwanag ni Subejian na ang kanilang temple ay may tatlong pangunahing pamana, ang Receiving Great True Force, ang Returning Origin Great True Force at ang Heaven and Earth Great Potential. Karaniwan ay isa lamang sa mga ito ang sinasanay ng mga tagapagmana sa simula dahil napakahirap ng mga ito at nangangailangan ng mahabang panahon at karamihan ay walang oras upang sanayin ang dalawa o higit pa, ngunit kung may sapat na talento si Ming ay maaari niyang sanayin ang lahat. Ipinaliwanag ni Subejian ang pinagmulan at kapangyarihan ng tatlong teknik. Ang Receiving Great True Force ay isang malakas na divine ability ng sangkatauhan na nilikha mismo ng ninuno ng tao at kapag sinanay ito ay maaaring malinang ang Receiving True Force sa loob ng katawan na may walang katapusang hiwaga at sa sandaling pinaandar ay kaya nitong tanggapin at kontrolin ang anumang uri ng lakas at sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon nito ay makakamit ang tagumpay. Nagtanong si Ming kung hindi ba mahirap ito kung napakalaki ng lakas ng kalaban at sumagot si Subejian na nakasalalay ito sa antas ng pagsasanay at mas mataas ito ay mas malakas ang Receiving True Force at ang ninuno ng tao noon ay madaling nakatanggap ng mga nebula at binago ang kanilang landas upang maiwasan ang banggaan at mailigtas ang trilyon-trilyong buhay. Nagulat si Ming, sa malawak na kalawakan sa labas ng mga malalaking mundo ay may hindi mabilang na mga bituin at planeta at ang ilan ay mas malaki pa kaysa sa mga malalaking mundo at ang mga nebula ay lugar kung saan ipinapanganak ang mga bituin na sadyang napakalaki at mas malawak pa sa mga malalaking mundo, kaya kung kaya ng ninuno ng tao na kontrolin ang mga nebula ay gaano nga ba kalakas ang kanyang kapangyarihan. Ang Return ng Origin Great True Force ay isa ring divine ability na nilikha ng ninuno ng tao at kapag sinanay ito ay maaaring malinang ang Return ng Origin True Force sa katawan na may kakaibang katangian na kayang pagpatong-patungin ang mga atake at sa simula ay 2 o 3 atake lamang ang kaya, ngunit kapag sapat na ang antas ay kaya nitong pagpatong-patungin ang 12-12 o kahit daan-daang atake upang wasakin ang kalaban sa isang iglap. Nagtanong si Ming kung ilang atake ang kaya ng ninuno ng tao noon at tumawa si Subejian at sinabing ang kakayahan nito ay hindi kayang isipin ng sinuman at kaya nitong pagpatong-patungin ang lakas ng tatlong buhay na ang kapangyarihan ay sadyang hindi masukat. Nayanig si Ming na pagpatong-patungin ang lakas ng tatlong buhay at sinabi ni Subejian na walang sinuman ang makakasagupan ng buong lakas ng ninuno ng tao, ngunit kung gagawin nito ang ganoong atake ay may katumbas itong malaking halaga. Nagtanong si Ming kung ano naman ang Heaven and Earth Great Potential at ipinaliwanag ni Subejian na ito ay isang teknik na nilikha rin ng ninuno ng tao at kahit wala itong gaanong kapangyarihan ay kaya nitong patuloy na pataasin ang potensyal ng isang tao, kaya ang halaga nito ang pinakamataas sa tatlo at ang mga tagapagmana ng temple ay karaniwang sinasanay ito upang mapabuti ang kanilang talento at mayroon itong 36 na antas na pahirap ng pahirap habang tumataas at kung gaano kalayo ang kanyang mararating ay nakasalalay sa kanyang kapalaran at ang ninuno ng tao noon ay umabot sa ika-36 na antas na ang potensyal ay hindi kayang isipin ng sinuman. Nayanig ang kalooban ni Ming at sinabing gagawin niya ang lahat upang masanay ito, ngunit sinabi ni Subejian na hindi kailangang magmadali at pagkasabi nito ay iniabot ang 3 pangunahing pamana sa espiritual na mundo ni Ming sa pamamagitan ng isang pagpindot ng daliri. Hindi agad nagsanay si Ming dahil kinabukasan ay magpapatuloy ang laban at kailangan niyang patatagin ang kanyang Divine Soul upang mapataas ang kanyang tsansang manalo. Ang pagkakaiba ng Supreme Master at Martial Dominator ay sadyang napakalaki at ang Divine Soul ay mas mataas ang antas kaysa sa Martial Soul at ang mga Divine Ability at lihim na sining na hindi niya kayang gamitin noon ay madali na niyang maisasagawa ngayon. Nang kanyang damhin nito ay naramdaman niyang ang kanyang Divine Soul ay napakasigla at maliksi at ang kanyang Divine Soul Force ay halos walang hindi kayang gawin mas pino at mas maselan kaysa sa kanyang Soul Force.
Nagsalita si Bame Ing at sinabing ang Heavenly God 9 transformations ng Immortal Temple ay mahusay ngunit pangunahing nagpapalakas lamang ito ng kapangyarihan ng Divine Soul at mayroon itong paraan upang mapapino pa ang Divine Soul Force at maaaring sabay itong sanayin ni Ming. Nagtaka si Ming at nagtanong kung may magaspang at pino bang uri ang Divine Soul Force at kung bakit hindi niya ito nararamdaman. Ipinaliwanag ni Bame Ing na ang karaniwang tao ay nagagamit lamang ang Divine Soul Force sa antas na katulad ng kanilang sarili at kung gagamitin ito sa isang lumilipad na espada ay hindi mas malakas ang pinsala nito kaysa sa personal na paggamit. Sumang-ayon si Ming at sinabing tama ito at ang paggamit niya ng espada sa kamay at sa pamamagitan ng Divine Soul ay halos walang pagkakaiba maliban na lamang na mas maliksi ang Divine Soul at kayang gumawa ng mas masalimuot na galaw. Ngunit ipinaliwanag ni Bame Ing na ang totoo ay dapat na mas pino ang Divine Soul Force kaysa sa sariling kakayahan at tulad ng ginawa ni Ming noon na naabot ang pinakamataas na antas ng pagkapino ng kanyang lakas ay dapat din niyang gawin ito sa kanyang Divine Soul Force. Nang tanungin ni Ming kung ano ang paraang ito ay ipinaliwanag ni Bame Ing na ito ay tinatawag na Flash Micro-Carving Technique at dahil bihasa si Ming sa inscription ay maaari niyang gamitin ito upang mag-ukit ng mga formation sa kanyang kalamnan at buto na hindi lamang magpapalakas ng kanyang kakayahan kundi magpapapino rin ng kanyang Divine Soul. Naalala ni Ming na minsan ay sinubukan na niya ito noong kumain siya ng mga simbolong peach at maganda ang naging resulta at nang ibahagi ni Bame Ing ang pamamaraan ay laking gulat niya nang malaman ang tatlong antas ng pagkakabuo ng katawan ng tao. Ang unang antas ay ang laman at buto na nakikita ng mata, ang ikalawang antas ay ang mga selula kung saan ang lahat ng bahagi ng katawan ay binubuo ng napakaliliit na unit at ang ikatlong antas ay ang pinagmulan kung saan nagmumula ang lahat ng selula at ang kaunting pagbabago rito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa buong katawan. Sinabi ni Ming na sa kanyang kasalukuyang kakayahan ay ang unang antas lamang ang kaya niyang gawin kung saan mag-uukit siya ng mga formation sa kanyang buto at kalamnan at sa hinaharap ay susubukan niya ang ikalawa at ikatlong antas na tiyak na magpapapino ng kanyang Divine Soul Force. Idinagdag ni Bame Ing na kung maaabot niya ang ikalawang antas ay magiging malakas ang kanyang katawan at kung ang ikatlo ay magiging walang hangganan ang kanyang tagumpay at malalampasan niya ang mga limitasyon ng buhay upang maabot ang mas mataas na antas. Nang maunawaan ang Flash Micro-Carving Technique ay agad na nagsimulang bumili ng mga materyales si Ming dahil ang unang antas ay pangunahing ginagawa sa kalamnan, balat at buto at nangangailangan ito ng mga espesyal na materyales. Ang pag-ukit sa balat ang pinakamadali at maraming martial artist ang may mga tattoo na may prinsipyo ng formation at may tiyak na epekto. Maraming uri ng materyales ang kailangan para sa pag-ukit sa balat at iba't ibang formation ay nangangailangan ng iba't ibang materyales at matapos ang masusing pagsusuri ay nagpasya si Ming na mag-ukit ng isang defensive formation na tutugma sa Receiving Grade True Force na tinatawag na Receiving Grand Formation at gagawin itong karugtong ng kanyang Rui Robe. Siyempre ay napakataas ng pangangailangan sa materyales para sa ganitong uri ng formation at ang pinakamahirap makuha ay ang 5-element Spirit Metal, Heavenly One Divine Water, at Creation True Earth. Sa kasalukuyan ay hindi na magagamit ni Ming ang Hautian Merit Monument kaya ang mga ito ay kailangan niyang bilhin mismo at matapos magtanong ay nalaman niyang ang Immortal Temple ay mayroon lamang ng 5-element Spirit Metal at ang Heavenly One Divine Water at Creation True Earth ay kailangan niyang hanapin at bilhin mismo. Sa totoo ay maaari siyang gumamit ng mas murang pamalit ngunit ang epekto nito ay malayong mas mababa kaysa sa orihinal at hindi ito ang kanyang nais dahil sa kanyang paningin ay napakalaki ang gamit ng ganitong uri ng formation at mas mabuting wala na lamang kaysa gumamit ng hindi sapat. Dahil hindi niya ito agad magagawa ay pansamantala niya itong isinantabi. Hindi nagtagal ay dumating si Luo Bingxian at matagal na silang hindi nagkita. Noong nakaraang laban ay tinanggap siya ng temple bilang disciple dahil kay Ming kaya ngayon ay isa na siyang alagad ni Upper Elder Yun Yao. Sinabi ni Luo Bingxian na nagdulot siya ng problema kay Ming at sa kanyang kalooban ay labis ang kanyang kagalakan at pasasalamat na makapasok sa temple. Dati ay isa lamang siyang ordinaryong disciple ng Yin Yang sect na walang pakialam sa kanyang kaligtasan at handa siyang ipagpalit para sa interes at ibinigay pa siya kay Feng Wushang. Ngumiti si Ming at sinabing masaya siyang makatulong at nagtanong kung ang kanyang pamilya ay nasa Yin Yang sect pa rin at kung kailangan silang ilipat. Umiling si Luo Bingxian at sinabing hindi na kailangan dahil kung wala siya ay mas tahimik ang kanilang buhay. Sinabi ni Ming na ang lahat ay nagsimula dahil sa kanya at kung wala siya ay hindi sana nagkaroon ng ganitong mga problema si Luo Bingxian ngunit umiling ito at sinabing ang pagkakakilala nila ang pinakamaswerteng nangyari sa kanyang buhay.
Ngumiti si Ming at sinabing ngayong pareho na silang disciple ng temple ay wala nang mangangahas na saktan siya. Sinabi ni Luo Bingxian na pagkatapos ng laban ay sasama na siya sa kanyang master upang magsanay ng malayo at hindi niya alam kung kailan siya makakabalik. Pinayuhan siya ni Ming na maganda ang kanyang talento at tiyak na magkakaroon ng malaking tagumpay sa hinaharap at dapat niyang pagbutihin ang kanyang pagsasanay at balang araw ay pareho silang magiging mga dakilang tao sa Tianyuan. Mariing tumango si Luo Bingxian at dahan-dahan siyang lumapit at natural na niyakap ang malakas na katawan ni Ming at ang kanyang mga pisngi ay namula at halos ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito at pabulong na sinabing nagpapasalamat siya rito dahil binago nito ang kanyang kapalaran at kung dati ay hindi niya kailanman inakalang makakapasok siya sa Immortal Temple at mahal niya ito. Nanigas ang katawan ni Ming sandali dahil noon pa man ay may malabong pakiramdam na siya sa pagitan nila ni Luo Bingxian ngunit hindi niya inaasahang ganito ito kadiretsa ngayon at aamin sa kanya ng harapan. Matapos ang ilang sandaling pagkakatigil ay nag-relax ang kanyang katawan at ngumiti siya at marahang tinapik ang kanyang likod at sinabing isa siyang mabuting babae at siya rin ay may gusto rito. Agad na nagliwanag ang mukha ni Luo Bingxian ng labis na kagalakan at mahigpit niyang niyakap si Ming na halos hindi na ito makahinga at nanginginig ang tinig na nagtanong kung totoo ba ito. Sinabi ni Ming na natural na totoo at marahang bamulong sa kanyang tainga na sa tagal na nilang magkakilala ay dapat ay alam na nito ang kanyang iniisip. Magkakilala na sila mula pa sa Donkey Academy noong si Luo Bingxian ay kinikilalang isa sa 3 pinakamagandang babae sa akademya at walang hindi nakakakilala sa kanya samantalang si Ming noon ay isang walang pangalan at walang gaanong impluensya at pareho rin silang disciple ng Yin Yang sect. Sa kanilang paglalakbay ay noon pa man ay mayroon na silang pagkakaunawaan ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita tungkol dito. Tulad nga ng kasabihan kapag ang babae ang humabol sa lalaki ay parang isang manipis na papel lamang ang pagitan at sa sandaling ipinakita ni Luo Bingxian ang kanyang damdamin ay hindi na makatanggi si Ming lalo pat siya ay isang napakagandang babae at angkop sa kanyang pagkatao. Dahan-daang tumingala si Luo Bingxian ang kanyang magagandang mata ay maliwanag at puno ng pagmamahal at marahang nagtanong kung sa puso ba ni Ming ay hindi pa rin nawawala si Lan Su. Kahit matagal nang wala si Lan Su sa tabi ni Ming at alam niyang maaaring hindi na ito makabalik kailanman ay hindi pa rin niya napigilan ang magtanong. Natahimik si Ming sandali at sinabing anuman ang mangyari ay ililigtas niya si Lan Su. Tinitigan siya ni Luo Bingxian at sinabing gaano man ito kahirap ay tutulong siya upang iligtas si Lan Su mula sa impyerno. Natanong ni Ming ang kanyang katapatan at tinitigan siya at nagpasalamat dahil inakala niyang dahil kay Lan Su ay maaaring ito ay magdamdam ngunit hindi niya inaasahang ganito ito kabukas palad. Bahagyang ngumiti si Luo Bingxian at sinabing sa ngayon naman ay sa kanya ito at kahit mailigtas pa si Lan Su sa hinaharap ay mananatili itong kanyang Ming at sa panahon ngayon ay sino bang lalaki ang walang 3 o 4 na asawa at hindi na siya isang mangmang na batang babae na alam na niya kung anong klaseng kinabukasan ang kanyang nais at ang totoo ay masaya na siyang mapili ang taong kanyang iniibig. Dahan-daang hinigpitan ni Ming ang kanyang mga bisig at niyakap si Luo Bingxian at sinabing labis siyang natutuwa sa kanyang mga sinabi at hindi niya ito bibiguin. Masayang tumawa si Luo Bingxian at sinabing noon pa man ay alam na niya ito at nagtanong kung alam ba ni Ming kung bakit niya ito gusto. Pabirong sinabi ni Ming kung dahil ba sa kanyang kagwapuhan at inirapan siya ni Luo Bingxian at sinabing gwapo naman at elegante ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan. Nakinig naman si Ming at niyakap ang kanyang manipis na baywang at naramdaman ang kapayapaan sa kanyang kalooban. Ipinaliwanag ni Luo Bingxian na may 3 dahilan kung bakit nagkakagusto ang isang babae sa isang lalaki. Ang una ay ang pagkatao, sa loob ng maraming taon ay napakarami na nilang pinagdaanan at maraming tulong ang ibinigay nito sa kanya at sa kakayahan at pamamaraan nito ay maaari sana siyang angkinin nito tulad ng ginagawa ng ibang makapangyarihang lalaki gamit man ang pabor o pananakot at hindi siya makakatanggi ngunit hindi ito ginawa nito at doon niya nalaman na ito ay isang taong may paninindigan at mapagkakatiwalaan at kung magiging babae siya nito ay hinding-hindi siya magsisisi. Ngumiti si Ming at sinabing pinupuri lamang siya nito at nagtanong kung ano ang pangalawa. Ang pangalawa ay ang potensyal dahil sinong babae ang walang kabuluhan at hindi nagnanais na ang kanyang lalaki ay manguna sa mundo at matawa sa kalangitan at ang potensyal ni Ming ang pinakamisteryosong kanyang nakita at tiyak na magiging dakila ang kanyang kinabukasan at walang mas hihigit pa sa kasiyahan ng pagsama sa isang tulad niya tungo sa karangalan at balang araw ay ipagsisigawan niya sa lahat ng babae sa mundo na ang kanyang lalaki ang pinakamalakas sa lahat at walang makapapantay.
Nagliwanag ang mga mata ni Luo Bingxian na tila nakikita na niya ang maningning na kinabukasan ni Ming at sinabing nais niyang magkaroon ng mga anak para rito at nais niyang magkaroon sila ng isang malakas na ama upang maging mapayapa at masaya ang kanilang buhay. Nang marinig na nais nitong magkaanak para sa kanya ay natano ni Ming ang pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso at mahigpit niyang niyakap si Luo Bingxian at sinabing magkakaroon sila ng 10 o 8 anak. Tumawa si Luo Bingxian at sinabing hindi siya mag-aanak ng ganoon karami at siya na lamang ang mag-anak kung nais nito. Pumayag naman si Ming na kakaunti lamang at nagtanong kung ano ang ikatlong dahilan. Ang ikatlo at pinakamahalaga ay ang katotohanang gusto rin siya ni Ming at namula ang kanyang pisngi at sinabing ang lalaki at babae ay dapat na parehong may pagmamahal sa isa't isa dahil kung hindi ay walang saysay ang pagsasama para lamang sa interes. Bumilis ang tibok ng puso ni Ming at biglang hinalikan ang maliliit na labi ni Luo Bingxian at ang huli ay parang nakuryente at ang kanyang buong katawan ay nanghina at ang kanilang mga hininga ay nagkasabay at ang kanilang mga dila ay nagdikit at sila ay parang lumulutang na parang mga Diyos. Matagal bago sila naghiwalay at pabirong sinabi ni Ming na kung hindi lamang sa laban bukas ay agad na niya itong gagawing kanya. Nagulat si Luo Bingxian at nagkunwaring tatakas ngunit hinawakan siya ni Ming at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mahigpit at mabilog na puwitan at idiniin ang kanyang perpektong kurba sa kanyang harapan at agad niyang naramdaman ang isang mainit at matigas na bagay na dumidiin sa kanya. Sumigaw siya ng huwag at ang kanyang puso ay naguluhan at ang kanyang buong katawan ay biglang nawalan ng lakas ngunit kahit ganoon ang kanyang sigaw ay walang bakas ng takot sa kanyang mukha at nahihiya lamang siyang tumingin kay Ming, sinong dalaga ang hindi nangangarap at kapag natagpuan na ang lalaking kanyang iniibig ay ang pagbibigay ng kanyang katawan ay isang bagay na maaga o huli ay mangyayari at matagal na siyang handa para rito at sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang ang isang tulad ni Ming ay tiyak na maraming magaganda at matatalinong babae sa kanyang paligid at kung mauna siya ay tiyak na may kalamangan siya. Tumawa si Ming at marahang tinapak ang kanyang puwitan at sinabing pansamantala muna itong palalampasin at saka na lamang pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Nahihiya at masaya si Luo Bingxian at biglang nagtanong kung si Ming ay may maraming pagkakautang ng pag-ibig at binanggit na tila may gusto rin sa kanya sina Meiru, Fangxi, at Jiang Zhu. Mahinahong sumagot si Ming na silang mga naglalakbay sa landas ng pagsasanay ay magkakasama kung may kapalaran at kung wala ay walang saysay na isipin pa at tinanong kung nagseselos ba ito. Sumagot si Luo Bingxian na hindi na kailangan dahil si Jiang Zhu ay malakas at ang ina ni Meiru ay isang longevity realm na master at sa kanilang tulong ay mas magiging maganda ang kinabukasan ni Ming at hindi malaman ni Ming kung totoo ba ang kanyang mga salita kaya ibinaling na lamang ang usapan sa kanyang pagsasanay. Nagtanong si Ming kung saan siya magsasanay at kung ito ba ay sa Tianyuan. Umiling si Luo Bingxian at sinabing ang kanyang master ay mula sa Starry Sea at doon siya magsasanay. Nang magtanong si Ming tungkol sa Starry Sea ay ipinaliwanag ni Luo Bingxian na noong buo pa ang Ancestral Origin Continent ay napapaligiran ito ng hindi mabilang na mga bituin na tinatawag na Starry Sea at ang mga bahagi nito na malapit sa kontinente ay maagang nasakop ng mga superpower ng kontinente samantalang ang mas malalayong bahagi ay may sariling natatanging pamana ng sibilisasyon at ang kanyang master ay mula sa Chunyang sect na may lakas na hindi mas mababa sa isang ordinaryong malaking mundo. Sinabi ni Ming na napakalawak ng mundo roon at magandang makita ito at kapag nagkaroon siya ng oras ay pupuntahan niya ito sa Starry Sea upang dalawin siya. Hindi nagtagal si Luo Bingxian upang hindi maabala si Ming dahil sa laban kinabukasan at agad siyang umalis ngunit pagkaalis niya ay dumating naman si Yu Lianyan. Nagtanong si Ming kung may kailangan ito at inanyayahan itong umupo ngunit nanatiling nakatayo si Yu Lianyan na walang ekspresyon at malamig ang tindig. Sinabi nitong nais nitong itanong kung kailangan ba siya sa laban bukas dahil siya rin ay isang Supreme Master na orihinal na dapat lalaban ngunit dahil si Ming ay papasok din sa parehong antas ay napunta sa kanya ang tungkulin. Hindi alam ni Ming ang kanyang iniisip at sinabing susunod siya sa kagustuhan nito. Ipinaliwanag ni Yu Lianyan na kamakailan lamang niyang natapos ang nature-destroying Three Swords at pakiramdam niya ay kaya niyang talunin ang kalaban kaya nais niyang maunang lumaban. Agad na pumayag si Ming at sinabing kung nais nitong sumali ay maaari itong mauna. Nagpasalamat si Yu Lianyan at pagkasabi nito ay tumalikod na at umalis. Umiling si Ming at sinabing ang nature-destroying divine technique ay hindi talaga para sa tao at ito ay parang isang batong estatwa na malamig at walang damdamin. Hindi nagtagal ay sumapit ang ikalawang araw ng labanan at muling lumitaw ang Immortal Temple sa arena.
Tumingin si Ming sa paligid at napansin niyang maraming bagong mukha ang dumating mula sa iba't ibang puwersa at maliwanag na ang kanyang pagkapanalo noon ay nagdulot ng matinding pag-iingat sa kanila kaya nagdala sila ng mas maraming henyo upang mabawi ang mga susunod na laban. Nang makita ng tagapamahala na naroon na ang lahat ay ipinahayag niya na ngayon ay magsisimula ang laban sa antas ng Supreme Master at ang una ay sa pagitan ng Five Elements Divine Dynasty at Immortal Temple at ang ipinadala ng dinastiya ay ang pinakamahusay na henyo ng Ninja Path na si Mie Shi samantalang ang ipinadala ng Temple ay si Yu Lianyan sa kanyang unang pagkakataon. Nag-alala si Ming kung mananalo si Yu Lianyan at tumingin siya kay Jin Shanbai na nanatiling walang ekspresyon at tila hindi gaanong nag-aalala. Sinabi ni Ding Wei na napakayabang ng pangalan nito at pinayuhan si Ming na turuan ito ng leksyon. Nagkibit ng balikat si Ming at sinabing si Yu Lianyan muna ang lalaban at siya ay susunod na lamang. Sinabi ni Zhao Xin na hindi niya alam kung gaano kalakas si Mie Shi at maaaring hindi ito matalo ni Yu Lianyan. Samantala ay pumunta na si Yu Lianyan sa arena at mula sa panig ng Five Elements Divine Dynasty ay lumabas ang isang lalaking may puting buhok na may suot na pilak na maskara na may katamtamang taas at naglalabas ng malamig at nakakatakot na pakiramdam. Sinabi ni Mie Shi na hindi niya inaasahang isang babae ang lalaban at dahil dito ay uunahin niya ito at tiniyak niyang para sa mga babae ay mayroon siyang sapat na pasensya at maingat niya itong papatayin at pagkatapos ay tumawa siya ng kakaiba. Si Yu Lianyan na pinakamahina sa pakikipag-usap ay hindi na sumagot at sa halip ay dahan-daang itinaas ang kanyang espada at isang kapangyarihang sumisira sa damdamin at pumuputol sa lahat ng bagay ang biglang lumitaw at ang kanyang gagamitin ay ang nature-destroying sword technique na may napakalakas na kapangyarihan na maging si Mie Shi ay naramdaman nito. Tumawa si Mie Shi at sinabing papatayin nito ang pagkatao ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa nito kayang tuluyang putulin ang damdamin dahil kung nagawa nito ay hindi siya makakalaban.